Mabuhay! Ako si Lawrence Rain Mangisel ay narito upang mag-ulat ng mga topic na natalaga sa akin. Una ay ang kabayanihan at ang konsepto nito. Ngunit bago natin ito talakayin, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang bayani? Ang bayani sa wikang Ingles ay hero. Ito ay isang taong nagtatanggol at nagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba. Sila ang mga taong nagbibigay ng inspirasyon sa bawat henerasyon. Ang konsepto ng kabayanihan ay nagbabago, batay sa panahon, pagtanaw, at sirkumstansya ng mga taong tumitingin dito. Kung dati, ang konsepto ng kabayanihan ay ang mga taong nakikipaglaban at nakikipagdigma, sa panahon ngayon, iba na ang kahulugan at konsepto nito. Sinabi ni Lebreton na hindi lamang ang mga nakikipagdigma ang maituturing na bayani. Ito rin ay maaaring ang mga mahuhusay na eskolar na nagtamo ng kontribusyon sa kaalaman at pag-unawa, tulad na lamang ng mga scientist o mga dalubhasa na nagpapahalaga sa pagtuklas ng kaalaman na makatutulong sa bansa o sa mundo. Kung hindi dahil sa kanila, hindi natin matatamo ang mga ganitong estados ng buhay na kung saan may mga teknolohiya na nakatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang kabayanihan ay inilalarawan ng kagitingan at katapangan sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Ang kabayanihan ay nagpapakita ng katapangan na harapin ang panganib at kagipitan para sa kapakanan ng sangkatauhan. Tulad na lamang sa kwento na kung saan ay may bida na handang isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng iba. Sa paglipas ng panahon ay higit na naging malawak pa ang konsepto ng kabayanihan, sa punto na hindi na lamang ito nakapokus sa pakikidigma, bagkus ay ang pagsasama sa mas panlahat na kahusayang pangmoralidad. Tulad na lamang ng sabi ko kanina, na ang konsepto ng kabayanihan ay patuloy na lumalawak sa punto na hindi na lamang ito nakapokus sa pakikidigma, bagkus ay ang pagsasama sa mas panlahat na kahusayang pangmoralidad. Sinabi naman ni Dr. Zia Salazar na ang bayani ay nakikipagtulungan ng walang anumang bayad sa gawaing pangkomunidad. Maituturing na bayani ang isang tao kung ito ay tumutulong sa bayan o sa kapwa niya nang walang hinihinging kapalit. Pangalawa ay ang kabayanihan ng mga Pilipino. Ang unang pumapasok sa isip natin kapag sinasabi nating bayanang Pilipino ay si Jose Rizal. Siya ay tanyag at kilalang bayani bagamat walang batas na kumikilala sa kanya bilang bayani. Kilala siya sa kanyang nobela na isinulat na naglalarawan sa kanser ng lipunan at ang kalunos-lunos na sinapit ng bansa sa panahon niya. Ang nobelang isinulat niya ay ang El Filibusterismo at ang Noli Me Tangere, na nagkaroon ng malaking papel upang mapukaw ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Pinatunayan niya na hindi kailangan gumamit ang dahas upang maipagtanggol o maipaglaban ang bayan. Isa rin si Andres Bonifacio, ngunit iba siya kay Jose Rizal, na gumamit ng papel at panulat, bagkos si Andres Bonifacio ay gumamit ng dahas upang makipaglaban, nagtatag ng katipunan o ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan na naging instrumento upang ganap na makamtan ang kalayaang ipinagkait ng mga Kastila. Sunod ay si Melchor Aquino. Siya ay kilala bilang si Tandang Sora. Sa kabila ng kanyang edad ay hindi ito naging hadlang upang siya ay tumulong sa mga katimpunero sa panahon ng himagsikan. Si Macario Sakay naman ay hinadlangan niya ang paglakas ng mga itinuturing na bagong mananakop. Noong sinasamantala ng mga Amerikano ang tiwala na ibinigay ng mga Pilipino matapos nilang tulungan ang mga Pilipino na makawala sa kamay ng mga Espanyol. Sina Manuel Quezon, Sergio Osmeña at Manuel Rojas ay itinaguyod nila ang karapatan ng mga Pilipino kahit na kailangan nilang sumunod sa mga Amerikano. Si Benigno Aquino Jr. naman ay nakilala bilang bayani sa panahon ng martial law. Siya ay nanindigan sa kanyang pagtutol sa uri ng pamamalakad sa pamahalaan noong panahong iyon. Si Corazon Aquino naman, na asawa ni Benigno Aquino Jr., na dating pangulo, ay kinilala bilang ina ng demokrasya sa Asia. Pangatlo ay ang iba pang kabayanihan. Hindi lamang ang nagbuwis ng buhay ang maituturing na bayani, bagkos ang mga OFW rin na nakipagsapalaran sa ibang bansa upang makamit ang magandang buhay para sa kanyang pamilya na naiwan sa bansa. Isa na rin mga dalubhasa na gumagawa ng mga inobasyon at ng mga imbensyon na makatutulong sa sanlibutan.
May tuturing din na bayani ang paggawa ng kabutihan para sa iba sa kabila ng mga pasakit na maidudulot nito para sa personal na sirkumstansya. Halimbawa nito ay ang kwento ni Efren Peña Florida. Hindi niya inalintana ang sariling kahirapan upang makapagbahagi ng karunungan sa mga bata sa lansangan. Isa pa sa mga kabayanihan ay ang pagiging totoo at hindi pagkasilaw ng mga Pilipino sa pera kahit pa gaano sila kahirap. Pang-apat ay ang revolusyong pangkalikasan. Isa sa mga usapin sa bansa ay ang pakikipagsapalaran ng mga tao sa hamon ng kalikasan. Ilang libong buhay ang nawawala. Bilyon-bilyong ari-arian ang napipinsala dahil sa mga paghagupit na iginaganti ng kalikasan sa tao. Sa Florida, labis ang naging pinsala ng bagyong Katrina na may kategorya na 5 dahil sa daluyong bagyo at palpak na kanal. Sinalanta naman ng bagyong Okitchube noong 1928 ang USA. Tinatayang 1,245 na katao naman ang namatay bunga ng pagbaha na naging dahilan upang ituring itong pinakamamatay na bagyo. Tinatayang nasa $125 billion ang naging danyos ng ari-arian na makaapat na beses na ulit ng laki ng pinsala dulot ng bagyong si Andrew noong 1992 at kapantay naman ng bagyong si Harvey noong 2017. Sa Pilipinas naman ay hindi makakalimutan ang bagyong Yolanda na humagupit ng labis sa Leyte at bagyong Ondoy na may international na pangalang Ketsana. Ang bagyong Yolanda ay may international na pangalang Haiyan at tinatayang 10,000 na katao ang namatay sa Tacloban, Leyte at 22,000 na katao pa ang nawawala batay sa tala ng Red Cross. Nasa 6,300 na pamilya naman sa buong bansa ang tinatayang apektado batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang bagyong Ondoy naman ay naging mapiminsala sa Luzon, partikular na sa Kamaynilaan, dahil sa dala nitong malakas at walang tigil na pag-ulan na nagdulot ng malawakang pagbaha. Likas na mga kadahilanan ng kalamidad. Tatlong mahalagang pangkat ng likas na kadahilanan ng kalamidad. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod. Una, ang paggalaw ng mundo. Ikadalawa, kalamidad na may kaugnayan sa panahon. Ikatlo, mga pagbaha, pagguho ng putik, pagguho ng lupa at taggutom. Sa pamamagitan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) at iba pang ahensya ay palaging nakikipag-ugnayan upang magbigay ng impormasyon sa publiko kung sakaling mangyari ang isang malaking sakuna. Ang paggalaw ng West Valley Fault ay inaasahang magdulot ng 7.2 magnitude na lindol sa Metro Manila at karatig na mga lungsod. Ito ay ayon sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. Si Rene Bernstein ay nagbahagi ng ilang tip bilang paghahanda sa mga natural na sakuna. Una, ihanda ang emergency kit. Ikalawa, siguraduhin na nasa maayos na lugar ang mga mabibigat na kagamitan. Pangatlo, ilagay sa mababang level ang mga kagabitang maaari makasakit. Pang-apat, bawasan ang panganib sa mga babasagin. Ikalima, isarado ang gas. Ika-6, ihanda ang mga bata sa panahon ng sakuna. Ika-7, magkaroon ng plano para sa pagdating ng sakuna. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng kalamidad na may kaugnayan sa panahon. Bagyo, Ipo-Ipo, La Niña, La Niño, matinding tag-init, matinding taglamig. Mga itinuturing na epekto ng pangyayari may kaugnayan sa pagbabago ng panahon, pagbaha, pagguho ng putik, pagguho ng lupa, taggutom. Ang modernisasyon at pag-unlad ng ekonomiya ay may negatibong epekto sa kalikasan. Ang pagtatayo ng establishmento tulad ng hotel, resort, at casino ay nangangailangan ng pagpuputol ng mga puno at pagpapatag ng mga bundok. Ito ay isang kritikal na pagtingin sa mga implikasyon ng paglago ng ekonomiya na hindi isinaalang-alang ang environmental sustainability. Ang kaso ng Cherry Hill Subdivision. Ang landslide sa Cherry Hill Subdivision noong Agosto 3,
1999 sa Antipolo, Rizal ay isang trahedya na ikinamatay ng maraming tao at pagkawasak ng mga tahanan, habang ang malakas na ulan dahil sa bagyong Olga ay isang pangunahing dahilan. Ang pagpapatayo ng mga bahay sa isang mapanganib na lugar dahil sa tugis sa pag-unlad ay nagpalala sa pinsala. Ang mga pundasyon ng mga bahay ay napuno ng tubig dahil sa ulan, ay nagdulot ng pagguho. Layunin ng lokal na pamahalaan na mapabuti ang turismo, ngunit dapat isaalang-alang ang sustainable development para balanse ang ekonomiya, kalikasan at lipunan. Ang pangunahing pangangailangan ng tao, malinis na hangin, tubig, pagkain at tirahan ay dapat isaalang-alang sa sustainable development ng turismo. Habang patuloy na dumarami ang mga turista, patuloy din ang pagputol ng mga puno para sa pagpapatayo ng mga gusali, akomodasyon at transportasyon. Nagpapahiwatig ito ng isang tensyon sa pagitan ng pangangailangan para sa pag-unlad ng ekonomiya at ang pagprotekta sa kalikasan. Habang tumataas ang bilang ng mga turista, tumataas din ang polusyon dahil sa mga basura at paggamit ng likas na yaman. Ito ay isang direktang pag-uugnay sa paglago ng turismo sa pagsira ng kalikasan. Ang environmental sustainability ay ang responsable na paggamit ng likas na yaman para mapanatili ang balanse ng kalikasan. Kailangan ang renewable resources at responsible consumption. Ang paggamit ng likas na yaman ng mas mabilis kaysa sa kaya itong maibalik. Ito ay dapat iwasan para sa pangmatagalang kapakanan ng kalikasan. Ang pagsasara ng Boracay ay isang matinding hakbang para sa rehabilitasyon, bagamat nakakaapekto ito sa ekonomiya pero naprotektahan nito ang kalikasan. Ang pag-unlad ay may mga negatibong epekto sa kalikasan tulad ng pagkasira ng ecosystem. Hindi kayang iwasan ng kalakalan ang lahat ng ito. Ang sustainable development ay nakasalalay sa pangangalaga ng tatlong uri ng pamumuhunan: ekonomiya, lipunan at likas na yaman. Ang mga ito ay tinuturing na walang katumbas o hindi kayang palitan, kaya mahalaga ang maingatan na paggamit ng konseptong ito. Ang konseptong ito ay mula kay Dailik. Kahit may mga pagsisikap sa bahagi ng mga namamahala sa kalakalan tulad ng turismo, hindi kayang iwaksi ang lahat ng gawain na may kaugnayan sa pagpapanatili ng balanse ng kapaligiran, tulad ng pagkamatay ng mga hayop at pagkasira ng ozone layer. Bukod sa pagkasira ng kalikasan, ang pag-unlad ay nakakaapekto rin sa diversidad ng kultura. Unti-unti rin naaapektuhan ang diversidad ng kultura ng isang tao at mga kabihasnan ng mga katutubo ay maaari maglaho dahil sa patuloy na interaksyon nito sa mga banyagang kultura. Magandang araw, ako si Jocelyn Montealto at ngayon ay aking ipapaliwanag ang ilang mahahalagang kaalaman tungkol sa tamang pagtatapon ng basura, Solid Waste Management Act of 2000, pagbabago ng klima at pagkaubos ng likas na yaman. Ngayon, ating tatalakayin ang tamang pagtatapon ng basura. Ang tamang pagtatapon ng basura ay isang napakahalagang bahagi ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Habang umuunlad ang mundo at dumarami ang populasyon, dumarami rin ang basura na nililikha natin araw-araw sa tahanan, paaralan, pabrika at komunidad. Isang halimbawa ng suliraning ito ay ang insidente noong 2013 kung saan 103 container ng van ng basura mula sa Canada ang itinapon sa Maynila. Ang pangyayaring ito ay nagbunsod ng galit at pagkilos mula sa mga makakalikasang grupo at ito ay nagtulak sa Senadong na imbestigahan ito sa pamamagitan ng Resolusyon 533. Bilang tugon, malinaw na sinasabi ng ating saligang batas sa Artikulo 11, Section 16 na may karapatan ng bawat Pilipino sa isang balanse at malusog na ekolohiya. Ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan, kundi ng bawat isa sa atin. Ang mga epekto ng maling pagtatapon ng basura ay seryoso at malawak. Kagaya na lamang ng landfill sites,
na kadalasang nagiging sanhi ng kontaminasyon sa lupa at tubig. Mga nabubulok na basura kung saan nagdudulot ng mikrobyo, masangsang na amoy at posibleng pagkalason sa tubig sa ilalim ng lupa. Ganun din ang pagsusunog ng basura na naglalabas sa mapanganib na kemikal na nagpapalala sa polusyon sa hangin. Kaya, mahalaga na maging responsable tayong lahat. Mula sa simpleng paghihiwalay ng nabubulok at di na nabubulok na basura sa ating tahanan hanggang sa pagsuporta sa mga patakaran gaya ng paggamit ng ecobag, pag-recycle at paperless transaction sa mga negosyo. Ayon sa DNR, 6 na milyong katao sa buong mundo ang namamatay taon-taon dahil sa mga sakit na may kaugnayan sa polusyon sa hangin. Isa sa bawat 4 na Pilipino ang namamatay sa ganitong dahilan. Ang solid waste ay tumutukoy sa mga basurang hindi likudo, gaya ng basura sa bahay, mga tirang pagkain, at mga kalat mula sa konstruksyon. Saklaw nito ang basura mula sa mga gawain sa industriya, agrikultura at mga likal na komunidad. Ngayon naman, talakayin natin ang Solid Waste Management Act of 2000. Ito ang Republic Act 9003 na mas kilala bilang Ecological Solid Waste Management Act. Layunin nitong tugunan ng suliranin sa basura sa sistematikong paraan, katuwang ang lokal na pamahalaan at bawat mamamayan. Nilagdaan ito noong Enero 26 taong 2001 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim ng batas na ito, mahalagang isinulong ang segregation o paghihiwalay ng basura sa pinanggalingan, pag-recycle at paggawa ng compost, pagbawal sa open dumping at pagsusunog ng basura, at partisipasyon ng publiko at pribadong sektor sa pamamahala ng basura. Ang mga LGU ay inaasahang gumawa ng 10 taong solid waste management plan na nakatuon sa reuse, recycling at composting. At sa seksyon 48, mahigpit na ipinagbabawal ang mga gawain gaya ng pagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar, pagsusunog ng basura, hindi otorisadong pagtatapon ng toxic waste, at paghalo ng recyclable at non-recyclable na basura. Ang batas na ito ay nagbibigay gabay para sa mga organisado at makakalikasang pamamahala sa ating basura. Pero tandaan, ang batas ay magiging epektibo lamang kung ito ay susundin at isasabuhin ng bawat isa sa atin. Ngayon naman, ating pag-usapan ang pagbabago ng klima o climate change. Ang climate change ay ang malawakang pagbabago sa panahon ng mundo dahil sa pag-init ng kapaligiran. Ito ay dulot ng greenhouse gases gaya ng carbon dioxide, methane na nakakulong sa atmosfera at nagpapainit sa mundo. May 2 pangunahing sanhi ng climate change. Ito ay ang likas na sanhi at ang dulot ng tao. Ang likas na sanhi tulad ng aktibidad ng araw, pag-ikot ng mundo at init mula sa kailaliman ng lupa. Samantala, ang dulot ng tao ay gaya ng paggamit ng fossil fuels, pagsusunog ng basura at malawakang pagpuputol ng puno. Ang mga epekto nito ay ramdam natin, kagaya ng malalakas na bagyo, matitinding tagtuyot at hindi inaasahang pagbabago ng panahon. Apektado ang agrikultura, kabuhayan at lalo na ang kalusugan. Tumataas din ang kaso ng mga sakit tulad ng kolera, dengue at leptospirosis, ang dulot ng maraming tubig, lamok at daga. Panghuli, ating talakayin ang pagkaubos ng likas na yaman. Ang ating likas na yaman ay unti-unting nauubos dahil sa sobrang paggamit at pagsasamantala. Halimbawa, noong taong 1970, ganun din noong 1980 taon, sumikat ang industriya ng kahoy at muebles. Dahil dito, maraming kagubatan ang winasak para makakuha ng kahoy na naging sanhi ng pagbaha at pagguho ng lupa. Gayun din, ang walang pakundangang pagmimina ay nakakasira ng kalikasan. Hinuhukay ang mga kabundukan at nilalaso ng mga ilog. Apektado rito hindi lang ang kalikasan kundi pati ang buhay ng mga tao, lalo na ng mga katutubo at minero. Ang likas na yaman ay hindi maibabalik sa isang iglap. Kapag naubos ito, apektado ang lahat mula sa pagkain, tubig, hangin at kabuhayan. Kaya dapat tayong kumilos ngayon pa lang upang ito ay mapangalagaan. Sa pagtatapos ng ating talakayan, mahalagang tandaan ang kalikasan na hindi lamang likas na yaman. Ito ay ang ating tahanan. Ang bawat aksyon natin, maliit man o malaki, ay may epekto sa kapaligiran. Magsimula tayo sa simpleng hakbang, mag-segregate ng basura, magtanim ng puno, iwasan ng plastic at sumunod sa batas.
Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ellen Grace Mayo, mag-uulat tungkol sa kahirapan. So, ano nga ba ang kahirapan? Ang kahirapan ang isa sa mga problema ang kinakaharap ng ating bansa. Dami ng mga nanunungkulan, ngunit wala pa din silang nagiging aksyon. Ang kahirapan ay kawalan ng material na salapi upang magamit para magkaroon ng maayos at paginhawang pamumuhay. Ang kahirapan ay may dalawang kategorya. Ito ay ang ganap na kahirapan at ang relatibong kahirapan. Ang ganap na kahirapan ay tumutukoy sa individual o mamamayan na napagkaitan ng basic needs ng isang tao. Kabilang na dito ay ang tubig, maayos na kasuotan, maginhawang tirahan at health care. Ang relatibong kahirapan naman ay tumutukoy sa sitwasyon o pagkakataong ang tao ay may di sapat na salapi kung ihahambing sa ibang tao sa kapaligiran. Ang mga mapagkukunan o supply ay naapektuhan ng mga balakid katulad na lamang lantarang pagnanakaw o korupsyon sa gobyerno, mga hindi makatuwirang kondisyon ng pagpapautang ng gobyerno at marami pang iba. May dalawang teorya na may kaugnayan sa kahirapan. Ito ay ang individualistiko at structural. Ang individualistiko na teorya ng kahirapan ay nag-uugnay sa personal na kakulangan. Ayon sa pananaw na ito, ang mga tao ay nagugutom o nahihirapan dahil sa kakulangan sa edukasyon. Ang structural naman ay ang mga mamamayan ay hindi responsable sa kanilang kalagayan sa buhay, kundi ito ay resulta ng mas malawak na istruktura ng lipunan tulad ng patakaran sa ekonomiya at diskriminasyon. Sa individualistikong pananaw, ang kahirapan ay sinisisi sa individual na kakayahan na pagbangon sa kahirapan katulad ng katamaran, kawalan ng sapat na edukasyon, kamangmangan at mababang pagtingin sa sarili. Kung ganito ang pananaw sa kadahilanan ng kahirapan ng isang individual, ng isang lipunan at ng isang bansa, maaaring ipagpalagay na walang magaganap o pagbabago sa antas ng kanilang pamumuhay dahil bukas at sa mga darating pang panahon. Sa pananaw na ang kahirapan ay isang strukturang panlipunan, nakikita ng tao na ang kanilang pagkakasadlak sa kahirapan ay bansod ng sistemang pang-ekonomiya na lalong pinaiigting ng kakulangan sa kanilang kita. Dahil sa pagiging dinamiko ng bawat individual, hindi nila pinagkikibit-balikat lamang ang kahirapan. Bagkos ay humahanap sila ng paraan upang makaahon sa madilim na kinasasadlakan. Kaugnay ng kahirapan ay ang mga inisyatibo ng pamahalaan upang bigyan ito ng lunas o pansamantalang solusyon. Ang sistema ng conditional cash transfer ay ginagamit hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo upang makatulong at upang maibsan pansamantala ang kahirapan. Sabihin, ang conditional cash transfer ay tumutukoy sa regular na pagbibigay ng pera sa mga mahihirap. Ang halimbawa nito ay ang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ginagamit simula noong 1994 ang Female Secondary School Assistance Project, isang programang conditional cash transfer sa kondisyon na ang mga babae mananatiling dalaga kapalit ng tuition at stipends, or Safety Nets and Transfers, CCT Program Profile of Bangladesh. Brazil ay gumagamit ng bulsa pamilya, dating bulsa eskola simula pa noong 1970 at minalawak pa noong 2001 at 2002. Namamahagi ito ng buwanang kabayarang salapi sa mga mahihirap na sambahayan kung ang kanilang mga anak na nasa pagitan ng 6 hanggang 15 taong gulang ay naka-enroll o ang kanilang higit na nakababatang kapatid ay tumatanggap ng bakuna. Sa Chile naman ay tinatawag ito na Chile Solidaryo na sinimulang gamitin noong 2002. Bawat pamilya na nais makinabang sa programang ito ay kailangang pumirma sa kasunduan upang matagunan ang 53 kondisyon na makapagpapatunay ng kanilang labis na kahirapan. Kapalit ng kasunduan ay ang pagbibigay sa kanila ng pamahalaan ng psychosocial support, protection bands, subsidiyang salapi at prioridad para sa programang may kaugnayan sa pagpapaunlad ng kasanayan, hanapbuhay at seguridad panlipunan. Ang conditional cash transfer sa Peru na sinimulang gamitin noong 2005 ay tinatawag na Juntos. Ang programang ito ay naglalaan ng buwanang dibidendo sa mga ina o may asawa o wala na nabubuhay sa labis na kahirapan. Ang mga ina ay maaari lamang makinabang sa programang ito kung maipapadala nila ang kanilang mga anak sa paaralan at makapagbibigay sila ng regular na medical check-up.
Sa Pilipinas, ang conditional cash transfer pinangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito ay isang estratehiyang pagpapaunlad ng lipunan ng gobyerno kung saan ay binibigyan ng conditional cash grants ang mga pamilyang labis ang kahirapan upang paunlarin ang kanilang kalusugan, nutrisyon, at edukasyon, partikular ang mga nasa edad 0 to 14. Sa pag-aaral na isinagawa ni Yildirim, Bakir at Savas noong 2018, kanilang sinabi na sa kabila ng pagsusumikap na maibsan ang kahirapan sa Turkey, halos ang kapat ng mga mamamayan dito ay nananatiling mahirap. Lumabas sa pag-aaral na ito na ang kasarian, natamong edukasyon, uri ng hanapbuhay at istruktura ng sambahayan ay may estadistikang makabuluhang dating sa pagiging mahirap. Pag-aaral ni Taylor noong 2017, kanyang sinabi na tinatayang 80 milyong bata ang nagtatrabaho. Ang child labor sa Africa na may bahagdan na 41 ay halos doble ang taas kumpara sa Asia. Sinabi sa pag-aaral ni Taylor na ang suliranin ng mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto ay maaaring iugnay sa kahirapan at child labor. Sa artikulo ni Dr. Bartil Phil Nodate na isinalin ni Vitan III, Junicio, kanyang iniisa-isa ang 5 malalaking sangkap ng kahirapan na kinabibilangan ng mga sumusunod. Una, kawalan ng kaalaman, sakit, walang pagpapahalaga, hindi mapagkakatiwalaan at pagiging palaasa. Sa kabuuan, kanyang sinabi na ang 5 nabanggit na sangkap ay nagpapaalala sa pangalawang ng mga sangkap ng kahirapan, katulad ng kawalan ng palengke o lugar ng mapagnegosyohan, kawalan ng mabuting infrastruktura, katulad na lamang ng daan, tulay at gusali. Mahinang pamumuno, masamang pamamahala, kawalan ng trabahong may tamang pasahod, kawalan ng kasanayan, kawalan ng perang gagamiting kapital at marami pang iba. Kaniyang binigyang diin na ang solusyon sa pangkalahatang suliranin sa kahirapan ay ang pangkalahatang solusyon sa pag-alis ng mga sangkap ng kahirapan. Ang sunod naman nating tatalakayin ay ang malnutrition. Ano nga ba ang malnutrition? Bakit may mga batang kulang sa sustansya? Ang malnutrition ay bunga ng kawalan ng sustansya sa pagkain kinakain sa araw-araw na pamumuhay. Pamahalaan ay patuloy na nagsasagawa ng mga inisyatibo upang mas mapataas ang antas ng kaalaman ng tao patungkol sa tamang nutrisyon. Katulad na lamang ng pamahalaan ng DepEd. Ang DepEd ay nagkakaroon ng feeding program na kung saan kinukuha nila ang height, weight, at ang edad ng bata para malaman nila kung akma ba yung height at weight ng bata para sa kanilang edad. Ayon sa isang link patungkol sa malnutrition na lumalabas sa pag-aaral na ilang respetadong institusyon na ang mataas na antas na kawalan ng trabaho sa Pilipinas ay ang mga salik na nakakaapekto kung bakit ang sustansyang kailangan ng isang pamilya sa kanilang kinakain ay hindi sapat. Isa sa mga nakikitang dahilan ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kagutuman at malnutrition ang pinakababahalang banta sa kalusugang pandaigdig, samantalang malnutrition naman ang pinakamalaking ambag na kamatayan ng mga bata na makikita sa kalahati ng mga kaso batay sa ulat ng World Health Organization or WHO. Talakayin naman natin ang HIV. Ano nga ba ang HIV? Ang HIV ay isang uri ng virus na sumisira sa resistensya o immune system ng isang tao. Habang patuloy na kumakalat ang infeksyon, higit nitong sinasalakay ang immune system na lalong nagpapataas sa tsansa ng pagkakaroon ng karaniwang infeksyon tulad ng tuberculosis, opportunistic infections at tumor na bihirang dumadapo sa isang tao na may maayos na immune system. AIDS naman ay ang kondisyon na kung saan labis nang napahina ng HIV ang immune system ng isang tao. Ito rin ay maaaring kakitaan ng mga sintomas ng iba't ibang uri ng impeksyon katulad na lamang ng cancer na maaaring maging dahilan ng kamatayan kung hindi ito maagapan. Nga ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng HIV ang isang tao? Saan nila ito nakukuha? Ito ay maaaring makuha nila sa pakikipagtalik na walang proteksyon. Pangalawa, kontaminadong paraan ng pagsasalin ng dugo. Pangatlo, paggamit ng hypodermic na karayom. Pang-apat, mula sa ina tungo sa anak sa panahon ng pagbubuntis ng ina. Pang-lima ay sa pagpapasuso. Sumusunod na likido na nanggagaling sa katawan ng tao ay hindi makatutulong sa pagsasalin ng HIV tungo sa isang individual. Una, ang laway. Pangalawa ay ang luha. Kasi sa social media wala pang gamot na naiimbento
para sa HIV. Sumusunod na likido na nanggagaling sa katawan ng tao ay hindi makatutulong sa pagsasalin ng HIV tungo sa iba pang individual. Una, ligtas na pakikipagtalik. Pangalawa, programa para sa pagpapalitan ng karayom. Pangtatlo, paggagamot. Pang-apat, pagbibigay ng antiretroviral medication sa bata sa panahon na ito ay pinagbubuntis. Tandaan na ang antiretroviral na gamutan ay makatutulong lamang sa pagbagal ng pagkalat ng sakit upang magkaroon ng inaasahang normal na pamumuhay ang bata. Ang tala ng Department of Health or DOH ay umabot sa 871 ang natuklasang bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus or HIV na kung saan ang 131 dito ay nasa nauunang estado na ng infeksyon. Sinabi ng HIV or AIDS Registry of the Philippines or HARP na ang tala ng HIV noong nakaraang taon ay 848. Pa rin sa ulat ng HARP na 76 na bahagdan ng mga may infeksyon ay ang mga lalaki na may average na edad na 27. Pakikipagtalik ang pangunahing paraan ng pagsasalin ng HIV. Sa ulat na ito na ang gobyerno ay nakapagdalanan ng 52,280 na kaso ng HIV simula nang nagkaroon ng ulat sa unang kaso ng HIV noong 1984. Sa 2,511 na nabiktima ang namamatay dahil dito ayon kay Hernandez noong 2018. Tinatayang nasa 36.7 na milyong katao noong 2016 ang mayroong HIV na nakapagresulta sa kamatayan ng nasa 1 milyon. Sakit na HIV ay isang malaking usapin o isyu sa lipunan. Ay epekto ng kakulangan sa edukasyon at maling kaalaman hinggil sa sakit. Sunod naman nating talakayin ay ang dengue. Ano nga ba ang tawag sa lamok na nagdadala ng dengue fever? Nga ba nakatira ang mga lamok na may dala nito? At ano ang dengue? Na dengue ay nanggaling sa virus na dengue na dala ng kagat ng lamok ng isang tropikong bansa katulad ng Pilipinas. Lamok na ito ay karaniwang nakatira sa mga malalamig na lugar. Aedes sintomas nito ay karaniwang makikita simula 3 hanggang 14 na araw matapos ang infeksyon. Ang sintomas ay ang mataas na lagnat. 2 ay pananakit ng ulo. 3 ay ang pagsusuka. Ay pananakit ng laman at mga kasukasuan. Bumaling ang may dengue sa loob ng 2 hanggang 7 araw, ngunit may mga pagkakataon rin itong nauuwi sa kamatay. Sa sanhi nito ay ang pagbaba ng platelets ng dugo. Ang adhikain ng Administrasyong Benigno Aquino III na bawasan ng kaso ng pagkamatay buhat sa dengue ay nabalot ng kontrobersya. Sa Department of Health, pinangangambahan ng pagkakaroon ng dengue outbreak ngayong 2025 dahil umabot na sa 78% ang mga nagkaroon ng dengue ngayong taon. Ipinakilala ang vaccine na Dengvaxia na may layuning bigyan ng proteksyon ang 100,000 mga batang mag-aaral laban sa nakamamatay na dengue. Nasa 10 bahagdan ng mahigit sa 800 mag-aaral ang binakunahan ng Dengvaxia, bagamat hindi pa nila nararanasan ang magkaroon ng infeksyon. Ang mga ngayon ay kinakaharap ang higit na mapanganib na sakit batay sa ulat ng manufacturer o gumawa ng Sanofi Pasteur. Dahil dito, ang Department of Health ay nag-utos na ipahinto ang programang bakuna para sa dengue sa buong bansa at hinihingi ng ibalik sa kanila ang bilyong piso na ginugol para sa pagbili ng bakunang ito. Pinanghamasukan ng Kongreso at Department of Justice ang kontrobersyang ito na kung saan ang mga opisyal ng kasalukuyan at dating administrasyon ang nagkaroon ng pagtuturuan. Noong 2014 ay napagtagumpayan ng Dengvaxia na kumpletuhin ang 2 magkatulad na ikatlong bahaging clinical na pag-aaral na kung saan ay pinaghambing ang kaligtasan at pagiging epektibo ng bagong gamot. Ang Pilipinas ay isa sa 10 bansa na naging bahagi ng pag-aaral na ito.
Ang kahilym ng Department of Health na si Janet Garin ay nakipag-ugnayan sa Son of Inong ika-9 ng Hunyo 2015 na babaan ang halaga ng baksin para sa pagbili ng Pilipinas. Nagpasya ang Pilipinas na magkaroon ng marketing ang Dengvaxia noong ika-22 ng Disyembre 2015. Inaprubahan ng Food and Drug Administration FDA ang Dengvaxia vaccine upang pigilan ang pagkalat ng dengue sa mga individual na nasa edad 9 hanggang 45 taong. Lugar na nananahan sa mga peligrosong lugar para sa dengue. Hindi sumailalim sa pagsusuri ng Pilipinas National Formulary ang Dengvaxia nang nagbigyan ni Kalihim Garin ang hiling DOH Family Health of na huwag na itong dumaan sa pagsusuri. Naglabas ng 3.5 billion na special allotment release order ang Department of Budget kay Garin para sa pagbili ng pinag-uusapang baksin. Ang Pilipinas sa ilalim ni Kalihim Garin ang siyang namuno sa paglulunsad ng Dengvaxia sa buong bansa. Noong Marso 2016 ay inilabas ang World Health Organization WHO ang isang papel na nagsasabi na maaaring ang Dengvaxia ay hindi epektibo at maaari rin itong maging peligroso sa mga seronegative taong hindi pa nagka-dengue sa panahon ng kanilang unang vaccination. Nanawagan ang WHO ng higit pang pag-aaral sa Dengvaxia. Sa kabila nito, inulunsad pa rin ng pamahalaang Aquino ang program na School-Based Dengue Immunization. Sinabi ng DOH na ang bawat mag-aaral ay bibigyan ng 3 doses ng gamot kada 6 na buwan. Naglabas na naman ng panibagong papel ang DOH noong Hulyo 2016 na nagsasabi ng ang Dengvaxia ay maaaring hindi epektibo o maaaring makapagdagdag ng panganib na pagkakahospital sa darating na panahon o kaya makapagdulot ng higit na matinding karamdaman sa mga seronegative taong hindi pa nagkakadengue sa panahon ng kanilang unang vaccination. Sa parehong buwan ay naglabas ng resolusyon ang dating kalihim na si Pauline Obial na pansamantalang sinususpinde ang programang School-Based Dengue Immunization. Ipinagpatuloy noong September 2016 ang programang sa vaccination. Sa parehong buwan, ang Medical Research Council Center of Outbreak Analysis and Modeling sa Imperial College London ay
naglabas ng pag-aaral na nagsasabing ang dengvaxia ay maaaring magdulot ng mataas na bilang ng karamdaman kung hindi maipatutupad ng maayos. Taong October 2016, ang Singapore Health Science Authority ay nagsabi ng vaccine ay higit na epektibo sa mga taong dati nang nagkaroon ng dengue at higit na may mataas na antas ng panganib sa mga hindi pa nagkakaroon ng impeksyon ng dengue. Mga usapin ng pabahay. Ang kawalan ng maayos sa tahanan, masisilungan ng isang pamilya ay isang suliraning matagal na kinakaharap sa buong mundo. Sumasalamin ito mukha ng kahirapan na hindi madaling solusyonan dahil sa maraming kadahilanan katulad ng kawalan ng inisiatibo buhat sa pamahalaan, kawalan ng disiplina sa bahagi ng mga maralita na magsasagawa ng paraan upang maiahon ang kanilang mga sarili sa totoong kahirapan. Sa tala ng Global Homeless States, nasa 44 ang Pilipino ang nananatiling walang maayos na tirahan ang matatagpuan Metro Manila. Bagamat may mga insensitibo ang pamahalaan na mabigay na mga libreng pabahay sa mga walang masisilungan, ang mga insensitibo ito ay hindi nagiging ligtas sa kontrobersya, ang paliwanag ng nakararami. Hindi sapat na mapagkukunan ng mga mabibigyan ng pamahalaan ng masisilungan ng mga maralita. Tinalakay sa ulat ni Moralitilo 2017 ang pagtingin ng Chairman and House Committee on Housing and Urban Development sa kahalagahan ng pagsasangguni sa mga benepisyaryo ng proyektong pabahay ng gobyerno upang malaman ang tumutugma sa mga pangangailangan at panlasa ng mga ito. Ang consultation o pagsangguni ay mahalaga upang hindi masayang ang paglalaanan ng pondo ng pamahalaan sa mga proyektong kanilang ginagawa. Ayon kay Benitez, sa ulat pa rin Moratilo ang balakin ng Kongreso na higpitan ang pagsasakatuparan ng kanilang oversight na tungkulin upang makasiguro na hindi nauuwi sa wala ang pondong nilalaan sa pabahay sa ilalim ng pambansang pondo o national budget. Ang ahensya ng pamahalaan na namamahala sa mga inisiatibong pabahay na pamahalaan ay ang National Housing Authority. Ito ay binuo noong ika-31 ng Hulyo 1975 sa ilalim ng jurisdiction ng pamahalaan. Itinatag ng National Housing Authority bilang pagmamay-ari ng pamahalaan ng kontroladong korporasyon sa ilalim ng Housing and Urban Development Coordination Council bilang kabit ng ahensya. Ang mga kasapi ng kalipunan ng damayang mahihirap kadamay ay
tungo sa Malacanang Action Center upang magsumite ng kanilang application sa titulo ng mababang presyo ng pabahay ng gobyerno. Kanilang napag-alaman na mayroong Senate resolution na nagpapahintulot ng National Housing Authority na magkaroon ng relocation ng pabahay para sa mga kapulisan, sundalo, bombero at mga kawani ng kulungan. Sa kabilang dako, hinikayat ni Pangulong Duterte ang mga militar at kapulisan na magparaya na lamang para sa mga pamilya na kadamay upang maiwasan ang sigalot. Kinuha ng mga kasapi ng kadamay ang 6,000 kabahayan sa 6 na housing sites ng DHA ng nakaraang taon. Nag-issue ng resolution noong 8 ang Senado na nagpapahintulot sa NHA na magbigay ng grant sa ibang pangkwalipikadong benepisyaryo para sa mga tahanan na hindi pa naipamahagi at mga tahanang tinanggihan ng mga naunang benepisyaryo. Sa hanay ng Armed Forces of the Philippines, Philippines National Police, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Correction. Sinabi na kahit hindi mga kasapi ng kadamay na mga walang tahanan sa Maynila, Caloocan at Quezon City ang nagsumite rin ng kanilang aplikasyon. Salamat po.